Si Elias ay isang lalaking nabubuhay sa anino ng kanyang sariling pagsisisi. Nagtatrabaho siya bilang isang tagapag-ayos ng mga antigong relo sa isang maliit at madilim na shop sa dulo ng eskolta. Para sa kanya, ang oras ay isang kaaway na hindi kailanman nagpapahinga. Isang gabing maulan, habang papalubog na ang araw sa taong 2026, isang matandang babaeng balot ng itim na belo ang pumasok sa kanyang shop. Wala itong sinabi, kundi inilapag lamang ang isang kakaibang mekanismo sa ibabaw ng counter. Hindi ito basta relo. Ito ay isang astrolyabe na gawa sa ginto at hindi kilalang itim na bato na may mga ukit na tila sumasayaw kapag tinititigan. Ayusin mo ang pintuan. Bulong ng matanda, ang boses nito ay parang kinakalos na bakal. Lola, hindi po ito pinto, relo po ito. Sagot ni Elias. Ngunit bago pa siya makapagtanggi, nawala ang matanda na parang usok, iniwan ang amoy ng luma at tuyong bulaklak. Nang sumapit ang eksaktong hating gabi, sinubukan ni Elias na buksan ang likuran ng mekanismo. Sa sandaling idiniit niya ang kanyang distornilyador sa gitnang gear. Isang matalim na kislap ng asul na liwanag ang bumulag sa kanya. Ang tunog ng paligid ay biglang tumigil. Walang ulan, walang kulog, walang tibok ng puso. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib at naramdaman niyang tila hinahatak ang kanyang kaluluwa pabalik sa isang mahabang lagusan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa kanyang shop. Nakatayo siya sa gitna ng isang kalsada. Ang mga billboard ay iba ang disenyo, ang mga sasakyan ay luma, at ang petsa sa pahayagang lumilipad sa hangin ay Enero 26, 2016. Dito niya nalaman ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata at pag-isip sa isang tiyak na sandali habang hinahawakan ang kanyang pulso, kung saan nakatatak na ngayon ang isang tila pasong marka ng gear ng relo. Kaya niyang bumalik sa nakaraan, ngunit may kapalit ang bawat pagtalon. Una sa pisikal. Sa bawat pagbalik, nababawasan ang kanyang pandinig o paningin ng panandalian. Pangalawa, ang anino. May napansin siyang isang aninong may pulhang mata na tila sumusunod sa kanya sa bawat timeline na pinupuntahan niya. At ang ikatlo, hindi niya pwedeng baguhin ang malalaking pangyayari ng walang katumbas na trahedya sa kasalukuyan. Sa dulo ng kalsada, nakita ni Elias ang isang pamilyar na mukha. Ang kanyang kapatid na si Sarah na namatay sa isang aksidente 10 taon na ang nakararaan. Naroon si Sarah tumatawid sa kalsada habang isang mabilis na truck ang paparating. Alam ni Elias na ito ang dahilan kung bakit niya nakuha ang kapangyarihan. Ngunit habang tumatakbo siya para iligtas ang kapatid, napansin niya ang matandang babae mula sa shop. Nakatayo sa kabilang panig ng daan, nakaturo sa kanya at bumubulong. Ang oras ay hindi isang linya, Elias. Ito ay isang bitag. Nanigas ang buong katawan ni Elias nang makita ang kapatid. Ang init ng kalsada, ang amoy ng usok ng tambutso at ang tawa ni Sarah. Lahat ay totoo. Sa orihinal na timeline, dito namatay si Sarah. Isang maling hakbang, isang mabilis na truck, at isang buhay na nagtapos sa semento. Hindi na nag-isip si Elias. Sa kabila ng bigat ng kanyang binti,
Dahil sa epekto ng pagtalon sa panahon, mabilis siyang sumigaw at damba sa kanyang kapatid. Sarah, umilag ka. Eksaktong 1 segundo bago sumalpok ang truck, nayakap ni Elias si Sarah at kapwa sila gumuhlong sa gilid ng kalsada. Ang truck ay dumaan ng mabilis, humaharurot palayo na tila walang pakialam. Ligtas sila, buhay si Sarah. Ngunit habang yakap ni Elias ang nanginginig na kapatid, nakaramdam siya ng isang matinding lamig. Ang marka ng gear sa kanyang pulso ay nag-init, tila nagbabaga. At ang kulay nito ay nagbago mula sa itim patungong dugo. Tumahimik ang paligid. Ang mga tao sa paligid ay biglang huminto sa paglalakad na tila mga estatwa. Ang langit ay naging kulay abo. Mula sa anino ng isang eskinita, lumabas ang figurang kanina pa niya nararamdaman. Isang matangkad na nilalang na walang mukha, balot ng tila usok na itim, at may mga mata na kasing pula ng baga. Ito ang The Chronos Wraith, ang bantay ng oras. Binago mo ang nakasulat. Ang boses nito ay hindi nanggagaling sa bibig kundi direkta sa utak ni Elias. Ang buhay na kinuha ay dapat palitan. Yan ang balanse. Bago pa makasagot si Elias, muling hinawakan ng Wraith ang hangin at naramdaman ni Elias na parang hinihigop ang kanyang hininga. Biglang sumakit ang kanyang dibdib. Isang atake sa puso na hindi maipaliwanag. Muling lumitaw ang matandang babae mula sa shop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang kaaway. Tumakbo ka, Elias. Hindi mo pa kayang harapin ang tagabantay. Gamitin mo ang relo. Sa taranta ni Elias, hinawakan niya ang kanyang pulso at inisip ang kanyang shop sa taong 2026. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang sariling panahon, isang glitch ang nangyari. Dahil sa panghihimasok ng Wraith, ang kanyang pagtalon ay naging magulo. Napadilat si Elias sa loob ng kanyang shop. Hingal na hingal siya, pawis na pawis. Lumingon siya sa paligid, maayos ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang isang litrato sa kanyang lamesa, nanindig ang kanyang balahibo. Sa litrato, buhay si Sarah. Kasal ito at may anak. Ngunit sa tabi ni Sarah, sa lugar kung saan dapat nandoon ang kanilang mga magulang, ay may itim na krus. Sa pagliligtas niya kay Sarah noong 2016, may ibang namatay sa ibang pagkakataon. Ang kanyang mga magulang ay pumanaw sa isang sunog noong 2018. Isang sunog na hindi nangyari sa orihinal niyang timeline. Habang pilit na iniintindi ni Elias ang nangyari, tumunog ang telepono sa kanyang shop. Isang lumang landline na matagal ng puthol ang serbisyo, nanginginig niyang sinagot ang tawag. Elias. Boses ito ni Sarah pero mas matanda at puno ng takot. Huwag kang tatalon ulit. Nahanap na nila tayo. Ang relo. Hindi iyan regalo, Elias. Isa itong susi sa kulungan. Pagkatapos ng salitang iyon, ang pader ng kanyang shop ay nagsimulang matuklap na tila gawa lamang sa papel, at sa likod nito ay ang pulang mga mata ng Wraith na naghihintay sa kanya. Habang naglalhaho ang mga pader ng kanyang shop, hindi pumasok ang Wraith. Sa halip, ang buong paligid ni Elias ay naging isang kawalan.
isang lugar na kung tawagin ay the void between seconds. Dito, ang bawat sandali sa kasaysayan ay nakalutang na tila mga piraso ng basag na salamin. Sa gitna ng kawalan, hindi ang Wraith ang humarap sa kanya, kundi isang lalaking kamukhang kamukha niya, ngunit mas matanda ng ilang dekada. Puti na ang buhok nito at puno ng mga sugat, ang mukha na tila mga ukit ng gear sa balat. Sino ka? Tanong ni Elias habang pilit na humihinga sa manipis na hangin ng dimensyong iyon. Sagot ng matanda. Ako ang bersyon mo na sumubok ayusin ang lahat ng pagkakamali mo ngayon. At sasabihin ko sa iyo, Elias, sa ika-1,000 beses na sinubukan ko, laging ganito ang hantungan. Pinakita ng matandang Elias ang kanyang braso. Hindi lamang isang marka ng gear ang nandoon, kundi isang buong kadena ng mga tattoo na gumagalaw. Bawat isa ay kumakatawan sa isang timeline na sinira niya. Ipinaliwanag ng matanda na ang astrolabe na ibinigay ng babaeng nakabelo ay hindi isang kagamitan para sa paglalakbay sa oras, kundi isang soul anchor. Ang katotohanan, ang Chronos Wraith ay hindi isang halimaw na nagpaparusa. Sila ang mga antibodies ng universo. Kapag may isang taong nagnanakaw ng oras na hindi sa kanya, ang Wraith ang humahabol upang bawiin ang energy debt o utang na enerhiya. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Elias sa bagong timeline ay hindi aksidente. Ito ang paraan ng universo upang magbayad sa buhay ni Sarah na kanyang kinuha mula sa kamatayan. Kung ililigtas mo ang iyong mga magulang, may ibang mas malaki ang mawawala. Siguro ang buong lungsod, siguro ang mismong katinuan mo. Biglang nayanig ang dimensyong kinalalagyan nila. Ang Chronos Wraith ay nakahanap ng butas. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi 3 silang lumitaw. Ang kanilang mga pulang mata ay nagliliyab sa galit dahil sa presensya ng 2 Elias sa iisang espasyo. Bumalik ka sa 2016, Utos ng matanda sa batang Elias. ngunit huwag kay Sarah. Pumunta ka sa gabi bago dumating ang matandang babae sa shop mo. Pigilan mo ang iyong sarili na tanggapin ang astrolabe. Pero kapag ginawa ko yun, mamamatay ulit si Sarah sa original na timeline. Sabi ni Elias. Iyon ang tanging paraan para hindi magunaw ang lahat. Bago pa man siya maabutan ng mga Wraith, hinawakan ni Elias ang marka sa kanyang pulso. Sa pagkakataong ito, hindi niya inisip ang kaligtasan ng kapatid. Inisip niya ang kanyang sarili. Isang araw bago ang lahat ng gulo. Naramdaman ni Elias ang hapdi ng pagtalon. Sa pagkakataong ito, tumugo ang kanyang mga mata. Pagdilat niya, nasa loob siya ng sariling shop. Gabi na. Nakita niya ang kanyang sarili, ang Elias ng timeline na iyon, na masayang nag-aayos ng isang lumang relo habang nakikinig sa radyo. Maya-maya, narinig niya ang kalansing ng kampana sa pinto. Pumasok ang babaeng nakabelo, hawak ang astrolabe. Nakatago ang time traveler Elias sa dilim ng bodega. Hawak niya ang isang mabigat na wrench. Kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Ngunit bago siya makakilos, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang babaeng nakabelo. Nang bahagyang mahawi ang belo nito, nakita niya ang isang pamilyar na hikaw. Isang hikaw na regalo niya kay Sarah
noong nakaraang Pasko. Ang matandang babaeng nagbigay ng kapangyarihan sa kanya ay ang matandang bersyon ni Sarah. Susunod sa part 2. Bakit ibibigay ng sarili niyang kapatid ang kapangyarihang sisira sa kanyang buhay? Ano ang plano ni Sarah mula sa hinaharap? At bakit kailangan niyang maging bahagi ng siklo ng oras? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kabanata ng Elias ang Manlalakbay ng Oras.